Oops! Bagong content creator ka, no? Kaya nandito ka sa channel ko. Okay, so dahil nandito ka, patapusin mo tong video na to. Nagbabalik na po pala ang inyong host, walang iba kundi si Boy Colette. Okay, so kung bagong content creator ka at nandito ka at naghahanap ka dun sa bagong update ni Meta, nandito ka sa tamang channel. Tapusin mo to para malaman mo kung ano ang mga dapat mong gawin ngayong nagsimula ka sa content creator. Maybe sa iba is good news ito, lalong-lalo sa mga baguhan. Sa iba, yung mga oldies is siguro sasabihin nila na ay sayang. Pero para sa akin, itong bagong update ni Meta is mas maganda at mas konti yung kanyang requirements at pinag-isa nila yung mga requirements. Okay, so simulan na natin, basahin na natin kung ano yung update ni Meta. Stay tuned lang sa ating YouTube channel. Okay. So, ang sabi niya dito, tignan ninyo, i-check ninyo dito sa ating screen. Ang sabi niya dito is in-stream ads eligibility on Facebook. As of October 4, 2024, we will no longer be accepting applicants for in-stream ads on Facebook because we are building a simplified creator monetization experience. This experience merges our in-stream ads, ads on Reels, and performance bonuses into one. Okay, so pinag-isa na lang nila yung tatlo. Di ba dati, nung mga oldies na content creator is nahihirapan silang mag-complete nung tatlong requirements bago ka monetize. Pero ngayon, sa 2025, ngayong darating na taon is ipag-iisa na lang nila to. Actually, nasimulan na to last month pa, pero ngayon lang na-update dito sa Pilipinas. Oh my God! Wow! Making it easier for creators to earn from multiple contents and formats. Okay, so pwede ka nang mamonetize sa text, pwede ka nang mamonetize sa short and long video na iisa lang. Hindi ba dati is meron yung long form tsaka short form. Yun sa in-stream ads and performance bonus. Pero ngayon, na-simplify na nila. And then, we understand that this change may be disappointing for someone or for some creators, but we believe it is necessary step towards creating more streamlined and effective monetization experience. So, para sa mga baguhan is siguro advantage nyo to kasi hindi na kayo mahihirapan mag-ipon ng madaming minute views or maghanap pa ng kahit na kung ano-anong mga videos dyan or gumawa ng kahit ng kung ano-anong videos lang yan para lang makumpleto yung in-stream ads ninyo. Pero for now is parang pinag-isa na nila yung in-stream ads tsaka ads on Reels and yung mga performance bonuses. Kaya, mas madali na lang ma-monetize ngayong darating na 2025. We're sending invitation to join the Facebook Content Monetization Beta. And we'll continue to do so in the following months while the beta will remain invites only until 2025. You can express interest in this form. Okay, so ilalagay ko yung form dyan sa ating description box para i-click nyo yon and then isend nyo yung link ninyo doon. So, para sa akin, medyo maganda to at hindi na siya ganon ka-hassle magkompleto ng ang dami-daming requirements. Kasi dati is mahirap talaga siya, pero ngayon is mas gusto ko siya. So, kung gusto ninyo, i-click nyo lang yung form and then isubmit nyo yung link ninyo and yung email ninyo para ma-update naman yung inyong mga Facebook. So, simpleng update lang to para sa mga baguhan at sa mga mag-i-start pa lang. Okay? So, madami pong nagtatanong kung ano daw ang mas i-recommend ko sa kanila. Is it YouTube channel or Facebook? Para sa akin is parehas lang. Nasa iyo lang kung paano mo siya i-workout. Okay? So, abang-abang lang po kayo sa iba pang mga updates at please don't forget to hit the notification bell and the subscribe button para lagi po kayong updated sa ating pang mga susunod na video.